Maliit na babae si Mrs. Lord, na may makapal na kilay, matangos na ilong at matatalim na mga mata. May mga hibla ng puting buhok na nakabagsak sa noo nito na parang agiw. Sa tuwing nakikita ko siya, lagi kong naaalala si Elsa the Bride of Frankenstein dahil magkahawig sila. At ano sa tingin mo ang ginagawa mo antipasado? Tanong ni Mrs. Lord habang nakaupo sa likod ng lamesa. Animoy dadalo ito sa patay sa suot nitong itim na blusa at palda. Kahanga-hanga, sa tingin mo dapat kang tularan ng mga kaklase mo sa kalapastangan ang ginawa mo? Nahihibang ka na talaga? Alam ko pong mali ang ginawa ko, pero sobra na po ang ginagawa ni Miss Turtle sa amin, depensa ko. Nakayuko ako at hindi makatingin ng diretsyo kay Mrs. Lord, pakiramdam ko pati kaluluwa ko tinutupok ng nagbabagang mga mata nito, pagpasok ko pa lang dito kanina at mabungaran ang nakasimangot na mukha nito. Alam ko na kung kanino kampi ang prinsipal. Hinampas ni Mrs. Lord ang ibabaw ng lamesa, muntik nang tumaob ang flower vase, nagbagsakan ang maliliit na kandila sa ibabaw ng malaking chocolate cake, nakaukit ang mga katagang Happy 55th Birthday Mrs. Lord sa ibabaw nito. Alam mong mali pero ginawa mo pa rin, sinlamig ng yelo ang boses ni Mrs. Lord, at anong gusto mong patunayan antipasado? Wala po, sinungaling 3 taon ka na rito sa Perville High. Sa tingin mo hindi ko alam ang mga pinaggagawa mo rito? Humalukip-kip si Mrs. Lord at nakipagtitigan sa akin. Agad akong nagbaba ng tingin, isa ka sa mga masusugid na kritiko ng pamamalakad ko. Hindi mo ako gusto hindi ba antipasado pues sinasabi ko? Hindi rin kita gusto. Hindi ko gusto ang mga katulad mong aktivista. Wala kayong alam kung hindi magreklamo at maghanap ng butas na ibabato sa nakatataas sa inyo. Ganoon ka antipasado. Bata ka pa lang pero rebelde ka na at palaban. Hindi na ako magtataka kung isang araw kasapi ka na ng NPA. And worse, isang terorista. Kaya uulitin ko, dapat ka bang tularan ng mga kaklase mo sa ginawa mo kay Miss Turtle? Sa ginawa mong kalapastanganan sa pangalawa ninyong magulang? Sumagot ka. Kahit minsan hindi po ako minura at pinagbuhatan ng kamay ng mga magulang ko, pabulong kong tugon. Kahit ilang beses ko nang nakakausap dito sa principal's office si Mrs. Lord, hindi ko pa rin maiwasan ang hindi makadama ng takot rito, may personalidad ito na hindi ko lubos maintindihan, pakiramdam ko nagkukunwari lang itong propesyonal at matino. Pero ang totoo ay talagang inis ito sa mga estudyante, lalo na sa mga estudyanteng kagaya ko. Ngayon ko napagtanto na marahil kaya mas pinapaboran nito si Miss Turtle ay dahil pareho sila ng ugali, pareho silang may pahid sa ulo. Is that so? Kaya naman pala ganyan ang pag-uugali mo antipasado, lumaki kang rebelde, I pity your parents, napalaki ka nilang immoral, masyado ka nilang na-spoiled, sumulyap si Mrs. Lord sa isang sulok. Miss Turtle, narinig mo ang mga sinabi niya, patunay na hindi maganda ang pagpapalaki ng mga magulang niya sa kanya. Inappropriate, hindi na nakapagtatakang naging asal hayop siya sa iyo kanina. Nakaupo sa couch sa isang sulok ng opisina ang dragonesa, mga matay namumula dala marahil ng matinding pag-iyak. May nakatapal na pulang belo sa ulo nito, nagmukha tuloy itong Muslim, suot kaya nito ang wig. Malamang na hindi dahil kung oo ay bakit nito tatapalan ng belo ang ulo, maliban na lang kung isa talaga itong Muslim. Pero imposible dahil walang Muslim na masama kagaya ni Miss Turtle. Duda rin ako kung may relihiyon ito dahil baka sa pintuan pa lang ng simbahan ay magliyab na ang buong katawan nito. Kung anong kinatingkad ng suot na belo ni Miss Turtle, siya namang kinadilim ng mukha nito na parang galing ito sa isang libing. Tila isa itong bata na tahimik na nakaupo habang hinihintay ang pagdating ng laruan na pangako ng mga magulang na ibibigay rito. Na kailanman ay hindi dumating, subalit patuloy pa rin itong hinihintay. Bahagya akong nakaramdam ng awa para kay Dragonessa. Kung naging mabait lang sana ito sa amin, kung hindi lang ito nataniman ng binhi ng kasamaan sa puso nito, kung napaglabanan lang sana nito ang temptasyon na maging masama at malupit sa aming mga estudyante, hindi ko sana ito napahiya ng sobra kanina sa harap ng buong klase. Kung meron pa itong kabutihan na natitira sa puso, mahusay itong naitago ni Miss Turtle sa aming lahat, mas ninais pa nito ang katakutan kaysa ang mahalin ng mga estudyante. Kabaligtaran sa advisor namin na si Miss Freya na tunay na minamahal naming lahat at nirerespeto, mga bagay na hinding-hindi namin maibibigay kay Miss Turtle. Dumampi sa akin ang malamig na hangin na nagmumula sa nakabukas na bintana. Napasulyap ako sa suot kong relo, 6 o'clock, mula sa kinauupuan ko, tanaw ko ang napakadilim na kalangitan.
Nagsasayawan ang mga puno at halaman na halos mahugat na ang mga ito sa kani-kanilang mga ugat. Biglang kumidlat ng napakalakas, nagliwanag ang kanina lang ay makulimlim na kapaligiran. Iilan na lang ang mga kapwa ko estudyante na makikitang naglalakad palabas ng Perville High. Pauwi na ang mga ito, nakaramdam ako ng inggit. Malamang na nakauwi na rin si Layla, nagsabi ito na hihintayin ako sa silid-aklatan, pero mag-iisang oras na ako rito sa loob ng principal's office, hindi ko masisisi si Layla kung mainip ito at maisipan na umuwi na lang, paparating na ang bagyo, kahapon pa sinabi na may tatamang bagyo dito sa bayan ng Pagsanhan, at kung hindi pa ako paaalisin ni Mrs. Lord, tiyak na aabutan ako ng bagyo. Ipangako mo na uuwi ka kaagad ngayon, Mia, huwag mong hahayaang maabutan ka ng ulan, sabi sa akin ni Miss Freya kanina, at nangako ako. Pero heto ako at kausap pa rin hanggang ngayon si Mrs. Lord habang nakatanaw sa akin si Dragonessa sa hindi kalayuan na malamang pinag-iisipan kung saan ako nito ililibing ng buhay. Parating na ang Dragonessa, sigaw ni Clint sa isipan ko. Bakit bigla ay nakadama ko ng kakaibang takot, bakit tila may pagbabanta sa tinig ni Clint, ibang-iba sa tono ng boses nito kanina na mapaglaro. Bakit pakiramdam ko hindi bagyo ang paparating ngayon, pero ano, parating na ang Dragonessa? Muling sigaw ni Clint sa diwa ko, lalong nanindig ang mga balahibo ko sa magkahalong lamig at takot na bumabalot ngayon sa buong pagkatao ko. Tila may bumubulong sa akin na nagsasabing kailangan ko nang makaalis, kailangan ko nang makauwi, kasama ko ngayon si Dragonessa at ang prinsipal, pakiramdam ko hindi ako ligtas na kasama sila ngayon. Malaki ang posibilidad na isa sa kanila ang killer in the rain. Kumakabog ang dibdib na binalik ko ang tingin kay Miss Turtle. Tumatama sa suot nitong salamin ang liwanag na nagmumula sa nakabukas na chandelier, datapwat aninag ko pa rin ang tilim ng pagkakatitig nito sa akin. Nagtaas ako ng kilay nang biglang tumayo mula sa kinauupuan nito si Miss Turtle at humakbang palapit sa lamesa malapit sa nakabukas na bintana, nakatalikod dito sa akin habang may kinukuha na kung ano sa kumpol ng mga plato at baso sa ibabaw ng lamesa. Kumidlat ng napakalakas, totoong parating na ang bagyo, kailangan ko nang makauwi. Napigil ko ang paghinga nang makita kong hawak na ni Miss Turtle ang isang bread knife. Anong ginagawa ni Miss Turtle? Bakit may hawak itong kutsilyo? Nang sulyapan ko si Mrs. Lord, nakita kong nakatingin din ito kay Miss Turtle, walang emosyon sa mukha nito. Muling tumingin sa akin si Miss Turtle, napangiti ito, pinahiya mo ako, sabi ni Miss Turtle sa mababang tinig, kumikislap sa liwanag ng ilaw ang tilim ng hawak nitong kutsilyo, magbabayad ka. Nagsimulang humakbang palapit sa akin ang Dragonessa,